Ayan guys, magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan, umuulan po tayo guys at ayan ang ating panahon. Hindi naman malakas pero mataas po yung moisture natin. So ayan, kung makikita niyo yung ating purple delight doon. Ayan, kinobera natin siya guys. Mga may ugat na rin po yan nandyan guys, kaya lang sensitive pa po sila. Hindi pa sila pwedeng so kapag ang ulan ay malakas, may babong po yan sa taas, pero kapag ang ulan guys ay mahangin, pwede pong so ayan, para hindi madirekta rin yung tubig sa kanila, ayan po, meron po siyang net, po guys, meron siyang po yung parang cloth na for winter na inilagay natin nakapaikot. So ayan, at yun po yung ating mga plants na nandito. Ayan po, marami po ditong cuttings, suli, at mga punla po natin sa dahon. Yan, katulad ni Purple Numbered, yung pong cuttings natin na suli na po niya yan. Ayan, itong mga ito ay mga punla na po natin yan sa dahon. Ito cuttings na suli. Si Hatch Pink Variegated. Ayan, tignan niyo po yung color niya. Yung mga suli niya po yan guys. Alam nyo guys, nagpunla ako sa dahon yan. Ganyan din ang color nila. Ganyan po yung color nila. More on yellow. Yung pink nila masyadong kalmado yung pagka-pink. Ang ganda po ng pagka-pink niya. Hindi talaga siya matingkad. Unlike yung talagang original po nating Hatch Pink na pink ang color. Na talagang matingkad ang pagka-pink. Siya more on nag-yellow. Tingnan niyo po. Ayan. Ganyan din yung mga punla ko sa dahon ngayon. So, ayan, meron tayong member doon. Meron na po tayong Ghosty Crested. Ayan, binili natin sa ating sister na dito rin sa Japan. At meron po tayong, ayan, binili rin natin sa kanya. Ito kanyang, to guys, kanya po yan, binili natin sa kanya. Ayan ang kanyang kante, guys. Ayan, tatlong binili natin sa kanya ng kante na ganyan. Ayan ang pinakamalaki yata. Yung dalawa mas malit ng konti, guys. Pero healthy po sila. At ito po yung mga leaf vibration natin dito buns. Ayan, hindi pa natin sila masyadong tinatanggalan na ng dahon. Leaf vibration po yan. Meron dati yung isang crested na variegated na nakalagay dito na bulok po nung summer. Pero may konti tayong maliit na rosette na nasave. Hindi ko po alam kung mapapabuhay natin yun. So ayan, at ang ating cruz batyata, crested variegated guys. Ayan, wow, ang hirap expatriata lang pala, expatriata F variegated natin. Ayan, kinat ko na po siya, nag-cut na tayo. Umabot siya rito guys, umabot na siya banda rito. So natatabingan na niya si Bradburyan crested variegated. Ayan, ginawa ko, kinat ko si Cruz Batyata guys. Ayan, medyo malaki na naman siya. Ayan, tignan nyo kung dito nag-grow na rin siya. So, ayan, at ang ating Bradburyan crested variegated guys, meron pong nalaglag sigurong dahon yan. Tignan nyo, single na tumutubo pero hindi siya variegated. At nanghihintay ako sa kanyang guys na magkaroon ng single na rosette na variegated din. Dahil lang mahal niyang guys kapag yung single niyang crested variegated. Napakaganda ng pagka-pink niya kasi guys, ang ganda po niya. So sana magkaroon siya ng isang rosette para ma-separate natin guys. Inihintay ko yan na magkaroon siya ng rosette. Pero parang wala. Yung nahulog na pero hindi siya variegated guys. So ayan, at ito mga cuttings ito kay Chrome na kinuha natin sa taas. At meron tayong bago dyan. Ayan po yung ating First Lady na binili natin dito yan guys. Ayan. At isang red edge ng ating agaboides. Ayan, at ang ating chihuahuayensis. Tignan niyo pong ating chihuahuayensis. Ito si Momotaro. Di po ba parang parehas? Si Momotaro mas malalaki, matingkad. At tignan niyo po yung niya. Ayan, mas malalaki po ba? Di po ba? Pero pag malayuan, kung normal ka lang parang parehas pa yung pagkakatubo niya. Para kung malayuan ay parang parehas lang sila guys. So ayan ang ating pong si Caroline. Ayan, sa taas yan red na red guys. Binaba ko, tignan nyo, naglight ang color niya.
Dahil ano po yan talaga lugar. Sa lugar guys. Pag sa lugar sa taas natin, mga inano natin yan guys, talagang nagre-red. Yung pong isa nito ay inakit ko sa taas, red na po siya. Ngayon ito pa rin ay green. Ayan. Mga suli po yan guys. Ayan, mga suli na po natin yan. Sa ating pong mga kinatings yan, yan, kinat, hined chop, and then nagsuli po. Ayan. So, ayan, ang mga ano natin. Ito naman ay mga ano rin, mga punla rin natin sa dahon. Ayan, mga punla rin natin po lahat itong mga na ito nasa dahon. Kaya, assorted sila guys. Tingnan niyo po ito, may lovely rose, paiba-iba. Ayan. Si lilac mist siguro ito. Ayan, si lilac mist gusto ko rin yan guys eh. Maganda yan for hanging. So nagbuwoody kasi siya ng ganyan. Ito naman si Gilba. Ayan, ang ating Gilba na ito sa Korea ko binili ito guys. Graptoberia Gilba variegated. Ayan. Ayan po. Meron akong napunla nitong sa dahon. Variegated din siya guys. Ayan, ito yata. Ay, hindi, wala siya dyan. Ayan, may variegated po tayong napunla niyan. At tignan niyo po, cuttings ito si sugar baby sugar. Siguro sugar baby. Ayan, ang dami niyang baby rin. Ayan guys, ang dami niyang baby sa ilalim. Kinat natin. Ayan, madali rin siyang pag mataas ang moisture niyan guys. Parang maselan siya sa mataas ang moisture kasi madali siyang mabulok. Kasi sa dami niyang babies. So, ayan po yung ating mga nandito. Katulad din ito si Harry Watson, mahina rin yan sa sobrang init at saka yung moisture guys. Nabulok ang mother plant yan, nagsuli. Maliliit lang sila. And then, linagay po natin mga variegated na yan, mga kasama niya. Ito si Awayuki. Ayan. Paraguayan si Awayuki. Ito naman si Pachyberia. Pachyberia pachytoides. Ayan, variegated natin. Ayan, ang dami ho natin ito. Ngayon, napunla natin sa dahon na lahat po tumubo ng variegated. Mapakating siya, mapapunla siya sa dahon. Lumalabas po siyang variegated talaga. At itong ating Agaboides Maria Crested, ayan, malaki na rin. At may mga suli, may mga siguro may mga may mga ito guys, single. Ayan. Ito single, katulad ito single siya, hindi ko pa siya wag na muna natin ikalawin. At yung nandun sa dulo guys, ang ating Blue Surprise. At marami po tayong yung mga cuttings natin na nandiyan. At yung isa naman ay punla rin sa dahon. Ito ang gaang, grabe, napaka-dry. Ang Titubans variegated leaf Titubans leaf viration natin, yan. Ano ito guys, cuttings. And then after niya makatings, nag-grow, kinat ko na naman guys. Ayan, tinanggal na naman natin yung rosette kasi tingnan niya may tumutubo. So ayan guys, cuttings lang po tayo. Wala tayong ginawa kundi mag-cuttings. Kaya mga plants natin maliliit. Maliliit po, marami tayong mga maliliit na plants guys. Na mga cuttings. So ayan. So, ayan po guys, ito, punla rin natin si ito guys, sa dahon, ang ating peacocky, ayan, ang white na bluish, nagbo-bluish, na may mataas ang parina, ayan. So, isa lang ang meron tayo nito guys, at linagasan lang natin ang dahon. Yung malaki nito, nasa, yung pinaka mother plant yan guys, nasa lupa. Nasa lupa, and then nung kinat natin, ayan, nakakuha tayo ng mga suli, ay mga dahon, at napatubo po natin. At ito rin, mga bago rin natin, mga ito, I think si Hutch Pink ito guys, ayan, Hutch Pink variegated by ito, ayan. So, tingnan natin pag nag-grow pa guys, ayan. Ayan, mga punla po natin ito sa dahon. Kita nyo po yung mga rosette nila, ayan, napaka-cute. Linalagay na natin dun guys, kasi kailangan nilang maarawan. Once hindi po sila naarawan, maglelegi lang sila guys. Ito pala yung mga natin, Pachyberia pachytoides natin, mga punla sa dahon. Ayan, ang dami yan guys, ang dami sa mapalagay mo sa lupa, hindi siya maselan. At ang ganda niya yung niya. Meron akong maliit lang na inilagay sa punla natin din sa dahon. Ngayon nag-grow na sila. Ang ganda nila pag talagang natapat sila mismo sa araw guys.
At ikaw, napakaganda mo. Sino ka? Ayan, punla ito rin sa dahon guys. Ayan. Yan, cute mo. Ayan, kahit ito. Ay, ito. Ito mukhang punla ka ba? Cuttings ka ba? Naku, hindi ko na maintindihan. Ito, hindi yan punla guys. Ito si Blue Charming. Ayan. At ito lang, aking bukod tanging napabuhay ko sa aking mga awonium guys. Wala tayong mga hindi maganda ang tubo rito ng awonium sa akin. Nabubulok, madaling mabulok, madali ring mamatay ng pagdating ng summer. Dahil nga po siguro yung lugar natin, sa lugar yan guys. At ayan guys, at yun, yung meron tayong ayan, kita yung aking Purple Delight yan guys. Ayan, naka-close kasi nga po mataas ang moisture natin. Ay, matitibay na yung ating, hindi pa matitibay. Wala pang mga ilang buwan pa lang yan kasi mga buwat ng kinatings natin din tinanim. May mga ugat na guys, nag-grow na sila kaya nga lang po mataas ang moisture dito sa amin. So, ayan, meron tayong mga nakikitang nabubulok, ang stem, ganon, mga ilang piraso. Ang ginawa ko yan guys, dahil ang dahon po ng Purple Delight natin ay mga malalaki, hindi na halos makita yung lupa sa dami ng inilagay ko. So, ang ginawa ko dahil nag-grow na sila guys, tinanggalan ko ng maraming dahon. Ang nagtira lang po tayo ng mga ilang pirasong dahon sa kanilang mga rosette, 3-4. So, ngayon, kita nyo po yung lupa niya ngayon. Yung lupa niya ngayon guys, kitang-kita ngayon yung lupa. Kita po yung mga stem kasi tumangkad na po sila ng konti ng ganon. Ganyan po guys, tumangkad na po sila ng konti, ng ganyan, ang mga nila, kasi kailangan nila ng in and out na hangin para maging stable yung kanilang stem. So ayan, wala pong mga yan, yung mga rosette nila kinalbo natin. Yung mga natira lang, yung ilang piraso lang dahon sa kanilang pinaka-rosette na ibabaw guys. Pero okay yan kasi nga matibay naman po ang Purple Delight. Ganon din kasi yung ginawa ko dun sa taas ko dati guys. Ganon din, linagasan ko kasi nga po may paunti-unting nabubulok na dahon. Kasi nakukulob yung ilalim kasi nga po yung sobrang taas ng moisture ng lupa. So ngayon kapag yung stem niya, yung isang plants natin na stem ay manipis lang, bubulokin niya po yun kahit sabi mo may ugat yung ilalim niya. Bubulokin niya yung gitna. So, ang ginawa natin, kasi nga po hindi masyadong nag-i-inanod yung hangin. So, ang ginawa ko ngayon, kinalbo ko. Kaya ang dami ko na naman dahon, guys, na kailangan i-propagate next time. At ang gagawin ko nga po, okay lang. Kasi nga po, ayan, bala ko yung ating strawberry tower na yan ay gagawing Purple Delight Tower. Next year na siguro yan guys. Ayan, kasi makikita nyo wala na po yung ibang ko, sobrang init po kasi nung summer namin, sobra po guys ang init. So ang dami nating mga namatay kahit po yung aking mga strawberry na yan ay hindi kinaya na bulok. At nakikita nyo guys yan. Ayan, mga cuttings din po yan ng ating ghosty. Ilan lang kasi yung ghosty natin guys, pa kalat-kalat. Ang ginawa ko, kinat ko lahat. At yan po yung mga rosette na nalikom natin. At ayan, kita ko na lumalabas na sila sa kanilang sa kanyang pot at nakadungaw na sila guys. At ang meron tayong hinalo dyan, mga Burmalense variegated sa gitna. So ayan, mga cuttings lang yan guys, pero pinapaulan ko po yan kasi matibay siya at na po, kita ko na po yung niya, nag-grow na sila. So ayan po guys, at ayan po yung mga plants natin. Kahit po dito tayo sa pag umuulan ganito, nakikita rin natin sila guys. So ayan guys, at ayan lang po muna ang update ko sa inyo. At sa susunod po ulit, thank you so much for watching. At pasensya na po kayo, medyo natatagalan ng pag-update ko sa inyo. Nagiging busy tayo talaga guys sa sobrang cuttings dito, cuttings doon. Thank you so much po guys and have a good day po.